Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collective energy of collective energy, no collective judgment, so it's upright. But your inspiration right now and your judgment is clear. Walang nagka-clouded sa judgment mo. Walang namamanipulate sa isipan mo ngayon. Walang lies and deception sa isipan mo ngayon. Your inspiration right now with what? Person ba to? And so it's a person of cold. Your inspiration right now with a person of cold, vicious, and hindi mo napili na person. Maring may 2 or more person kang pinagpipilian at hindi siya ang nagtagumpay na piliin mo. O makasama mo kasi naklaruhan ka na yung isipan mo, yung judgment mo, and you're taking a risk right now. Maramdaman ka na you need to take risk. You're positive here to take risk. You're fearless to take risk, to take a leap of faith towards what? A new beginning, a new chapter, or towards a person. Let's see. Towards a person, yes. Towards a person na magkakaroon ng new beginning sa inyo. At yan ang goal mo. Kaya mag-risk ka sa kanya. Oh. Towards a person na hindi nagtagumpay ang connection nyo. Yeah. Hindi nagtagumpay ang connection ninyong dalawa niyan. Kasi may deceit. At naklaruhan ka na may deceit na ginawa ang isa dyan. And then, Ace of Pentacles. Now you have an offer, a huge offer. You have a offer here. A huge offer, a commitment. Kasi ikaw itong mag-risk. So, pwede din reversal to sa iba. So, it's a commitment na magstay ka sa kanya. Parang stagnant ba, magstay ka sa kanya na hindi ka na babalik sa third party, hindi ka na magpapadala sa manipulation or gayuman ng third party, hindi ka na magpapadala sa temptation, mga ganyan. Sa kanya ka na lang manatili, no? Sa person na yan na mag-risk ka. So, ayan. Kasi yan ang gusto mo talagang makip, yung person na yan na mag-risk ka. Yan ang gusto mo magkaroon ng stability sa inyo at manatili sa buhay mo. Yan. Kasi hindi ka na sumusunod sa manipulation nila, sa mainuutos nila sa isipan mo na gumagawa ng witchcraft sa iyo, spiritual. Hindi ka na sumusunod sa yung sinet nila sa iyo na manipulation, lies and deception and witchcraft. Witchcraft yan. May mga orasyon like enchantments na mga ganyan. Knight of Swords. You're becoming impulsive. Maring galit ka. Galit ka or Knight of Swords. Parang nagmamadali ka. You're courageous and brave na ano. Na mag-take na action para makatulog ka na mahimbing. Para hindi ka na naging unstable yung mind mo, para matahimik na isipan mo.
Para magkaroon na ng stability sa inyo ng person mo. This is number 4 para makatulog ka na ng mahimbing kasi kasama mo na yung tao na tunay na merong spiritual connection or soul connection sa inyong dalawa na tunay na twin flame, tunay na soulmate mo, tunay na divinely guided kayo to be together. Yan. What's with the Wheel of Fortune in reverse here? Star. Ito ba yung third party? Yan yung third party nag-aantay. Sikat ba itong third party na to? Sikat siya. The Star of sikat. Popular. Nag-aantay siya. Siguro sa offer mo. Nag-aantay siya sa offer mo. Yan bang gumagawa ng deceit? So yan, sa guide ko, yan ang gumagawa ng deceit. Sikat yan siya, popular. Madaming humahanga sa kanya. Upright kaya to. Sikat di ba? Famous siya, famous. Famous siya all over the world. Famous all over the world. Ito ay hindi makaresonate sa lahat. Depende na yan sa guide ko kung sino ang kuha niya ng energy, guys. Ganun yun. Kung wala kayong sikat na nakarelasyon all over the world, better next time na lang. Yan, malabas dito. The Star. Pero deceitful siya. And hindi yan ang nakadestin kasi sa'yo. Parang hindi yan ang swerte mo, yung sikat na yan, na famous all over the world. Ano ba yan? Celebrity ba yan? Celebrity na siya. Sikat mo yan. Nga naman. Celebrity. Celebrity nga siya. Pwede yun sa iba ay baliktad, reading reversal. Pwede yun sa iba ay makaresonate, yung sa iba ay hindi. Better next time lang sa hindi. And hindi mangyayari ang wish niya o yung gustong mangyari nitong celebrity na ito. Kasi yung gusto mo i-keep, yung talagang divinely guided kayo. Yung talagang tunay na dinistin kayo. Yan. You know what? Yung mga ganyan na deceitful, mga sinungaling yan. Ano pa ba kaya deceitful? Mga manipulative. Alam nyo, kaya nilang gumawa ng kwento, guys. Na hindi sila nahihiya kahit sa sarili nila. Alam nila na gawa-gawa lang nila kasi sinungalingan nila. Basta ganun sila. Sa akin kasi magkwento man ako, at least totoo. Hindi siya gawa-gawa ko. At least totoo. No? Magkwento man ako, at least totoo. Kaya, dapat ba ako kahiyaan pagka totoo? Pero yung gagawa ka ng kwento, nakakahiya yung kasi sa sarili mo na mahiya ka di ba? Pero mga ganong tao na, they have the nerve na gumawa ng kwento. Ganun, di sila nahiya. Ay, alam nila, gawa lang nila para mapaniwala yung iba ng mga lies nila, manipulation nila para makuha nila yung gusto nila, magawa sila ng kwento. Natatawa ba yung mayon sa pagsinungaling nila? Parang si Satanas, no? O natatawa lang sila. Hindi sila nahiya, natatawa sila sa pagsisinungaling nila. Akala nila intelligent sila, kaya marunong sila magsinungaling.
Oo. Di ba yung father of all lies, si Satanas? So, wala silang pinag-iba kay Satanas. Yun ang sign na evil yung tao pag mahilig magsinungaling. Gumagawa na ng kwento, tapos ganun, tapos taong-tawa kasi sign na evil yan, ganung tao. Ayaw na ayaw ng ganda ng mga sinungaling. Totoo lang. Kasi nga, tingnan yung Satanas. Siya nga rin ang sinungalingan. Pinagaya din ng iba. Ako binubuking ko yan eh. Para walang walang ma-deceive. Binubuking ko. Yung mga ganun, mga sinungaling. Manloko kasi yan, manlinlang sila eh. Hindi niya makukuha kung ano yung gusto niya. Kahit gumagawa siya ng mga deceit, even demonic. Kaya ba sumikat to, naging famous dahil nabinta ng kaluluwa niya sa devil? Tingnan natin ako. Ay, oo talaga guys. Ganun ang, hindi naman lahat. Niniwala ko hindi lahat ng sumikat ay nabenta ng kaluluwa sa devil. Pero, example na lang dun sa sa Hollywood. No? Halos karamihan daw dun. Basta halos lahat, halos karamihan ay nagbinta ng kaluluwa nila. Sila umaamin sila. Nagbinta lang sila ng kaluluwa nila sa devil. Kaya, sumikat sila. Narating nila yung tugatog ng tagumpay. Fame. Kung anong meron sila ngayon. Kaso lang, pag nabinta ka ng kaluluwa mo sa devil, ay automatic, pag namatay ka, impyerno ka na. Eternal na yun sa impyerno. But they choose that para guminhawa yung buhay nila, para makuha nila yung gusto nila, para maging famous sila. Pero ako naniniwala ako na hindi lahat ng sumikat ay nagbenta ng kaluluwa sa devil. Merong mga sumikat na pinagsikapan naman nila talaga. They put hard work, nag-effort sila, gano'n. Hindi nila kailangan ibenta o isa nila yung kaluluwa nila. Mga through prayers lang din, nanalig sa Diyos. Yun po kaya naabot nila ito gatod ng tagumpay ng mga saksi. Nabenta siya. Para sumikat siya. So, isa yan sa deceit yung ginagawa. Ang sumulan ka ng devil para manipulahin ka ng devil. Pati siguro yung person mo para pinsalain yung person mo ng devil. Para kontrolin ka, para i-restrict ka, para ganun din yung person mo, restrict din ng devil. And ano ang next chapter ng buhay mo kaya niyan? Ano natin? Makawala ka na sa control ng devil. Na kayo ni person mo, o di ba pinakontrol kayo? Pinakontrol kayo sa devil. Pinamanipulate kayo sa devil. So, parang may mga sineta temptation ng devil. O baka pininsala kayo ng devil, no? Kung ano inuutos niya doon sa devil. Kung ano yung hinihiling niya doon sa devil. Kasi nabinta ka siya ng kaluluwa niya eh. Mabigo yung mabigo yung si the star na yan. Mabigo siya, mabigo siya. Mabigo siya kasi bakit? Hindi na kayo ma-control ng devil, hindi na kayo ma-manipulate, hindi na kayo mapakailaman ng devil. Hindi na kayo ma-chain ng devil, hindi na kayo ma-restrict ng devil.
Wala ng power and devil over sa inyo. Parang time's up na. Inalang ng God yun. Yung time na pinakontrol kayo niya sa devil. Dahil yung times na yun ay maaaring preparation yun. Preparation yun. Sa inyong yun. And may mamamatay. Ano yung may mamamatay ba? Mamatay ba yung sikat na yan na star? Mamamatay daw yan eh. Mabigo siya, mamatay siya. Yan ang lumalabas dito. At yung mga nakatusok sa inyo na arrows like mga palipad hangin, spells, matatanggal na yan sa inyo ng person mo. At what's with the Knight of Wands here? Mga kaaway ito. Pag mayroong mga atake sa inyo, aggressive, basta may mga atake sa inyo, mas stagnant sila, ma-change sila. Ano ba itong mga devil? Fallen angel ba? Mga fallen angel ba yan? Sila na devil, di ba? Ano ba itong mga demon? Baka mga tao. Mga tao to, like witch, wizard, mga witch, mga witches, mga ganun mga witch, wizard, ito yung may mga atake sa inyo ng witchcraft, ng mga witches, wizards, warlocks, mas stagnant lang, hindi na makapang-atake sa inyo, hindi na makapangharang sa inyo yung mga attacks nila, manatili sa kanila. Tingnan natin. Manatili sa kanila ma-unite yung mga atake nila. Para mga atake nila, ano magagawa nilang action, movement, or any attacks sa inyo ng person mo, hindi na sila magtatagumpay na ma-unite yan sa inyo, kundi sa kanila na ma-unite yan. Yung mga atake nila. Diba? Wow. Mawala na itong mga deceit, manipulations, lies, deception sa isipan ninyo, sa buhay ninyo, sa connection ninyo ng person mo, at tuloy-tuloy na yung connection ninyo, communication, may mag-message dito. Pwedeng travel to para makabuo na kayo ng pamilya, may mag-travel o may mag-message para mag-umpisa na kayong bumuo ng masayang pamilya at fulfilled na buhay together. Yan. Taga saan kaya yun, nabinta ng kaluluwa niya, no? Kadalasan yan ibang lahi, iwan ko lang Pinoy. Kadalasan dito sa Pilipinas, sanla. Tama ba? Kadalasan dito sa Pilipinas, mga nagsasanla. Sanla dito eh. Oo, mga nagsasanla dito. Doon sa Amerika, sa ibang bansa, doon ang uso bintahan. Same lang din yan yung sanla, tsaka binta. Pero lang din yan. Wala namang pinakaiba yan. At choice nila yan. Yan ang kanilang pinili para makuha na ng gusto nila. So, para makuha nila ang gusto nila, yun ang choice nila, binta, tasanla ang kaluluwa nila. Sila sisihin nila. Mas kabilang buhay ay impyerno sila. Sarili nila. Wala sila iwas sisihin dyan. Sarili nila. At hindi na yung makapangharang talaga sila. Sila na lang yung susuko. Sila na lang ang aalis.
sila lang ang lalayo. Hindi na kayo magpa-dominate, hindi na kayo magpapigil. Superior na kayo ng person mo. Ang ganda. And reverse. What's the Ace of Wands and reverse? Oh, yung mga gagawin nilang action ay hindi siya magtatagumpay, hindi magtuloy-tuloy, hindi magtatagumpay, o hindi nila magawang pwedeng mapatalab, no? Hindi nila magawa yan, hindi nila mapatalab yung mga ginagawa nila, lalo na yung witchcraft, any form of witchcraft nila, mga spell, orasyon, ritual nila, mga ganyan, pag-summon, hindi nila mapatalab yan. At for clarification of the King of Swords here, that's why clear and sharp yung mind ninyo, strong yung mind ninyo ng person mo. Hindi kayo guarded sa isa't isa, hindi kayo defensive sa isa't isa, no? Hindi kayo ma-intimidate sa isa't isa. Matatak sa isipan mo na kung ano yung gagawin mo, hindi na mag-iba yung decision mo. Kasi hindi natatalab yung mga witchcraft nila sa'yo at kay person mo. So, ito na lamang for collective verdict.